Sobrang init ngayon mga guys, 35 degrees. At nandito na naman tayo sa Carbon Park. Siyempre Friday na naman, end of the week. At ito lang naman yung ating pwedeng puntahan na pwede natin pagpalipasan ng oras bago natin sunduin si Mrs. So yun nga, kita nyo ba yan, dry na dry. Pero okay lang kasi may konti namang hangin. Kaya kahit paano gumiginhawa. Ito yung lake mga guys. So sobrang linaw ng dito, ng tubig ng lake. May mga pato. Ewan ko, yan ba yung Canadian goose or Canada goose? Punta sila sa atin. So ayun pa nga yung ibang pato. Nakapahinga lang sila. Kung sa Pilipinas to, sa atin, sigurado nahingi na ng kapitbahay yan. Pero dito syempre, hindi pa pwede yun. Yung mga ganyang wild, doon lang talaga sila sa lugar nila. So yun nga mga ka-Deers in Canada, kanina habang nagtatanghalian nga tayo, nakasabay kong kumain yung mga pioneer or medyo matatagal na doon sa company namin. At nakakatuwa lang kasi nga napapanood pala nila yung mga vlogs natin sa YouTube. At yun, gusto din nilang magbigay ng kanilang mga insights, mga saloobin ba dun sa patungkol sa buhay dito sa Canada. Yun nga lang kasi medyo gusto ko sana silang i-video, kaya lang yung iba sa kanila medyo camera shy. At alam niyo na, syempre isa pa nando kami sa loob ng company at bilang respeto na rin din sa kumpanya, hindi na lang tayo nag-video. Pero syempre ganun pa man, natandaan ko naman or na fresh pa sa isip ko kasi kanina lang naman tanghali yun. Fresh pa naman sa isip natin kung ano yung mga napagkwentuhan namin. Ayun nga, at gaya nga ng mga trending ngayon, yun din yung mga tinanong ko sa kanila, gaya na kung ano ba yung masasabi nila tungkol sa buhay dito sa Canada. Since nga na matagal na talaga sila dito, iba dekada na, 2 dekada, iba magtatatlong dekada na. Ayun, yung mga ganong, actually 2 tanong lang naman yun yung kung ano yung masasabi nila sa buhay dito sa Canada. Tapos merong isa akong tinanong na gusto ko talaga ito tanungin sa mga random na tao o Pilipino dito sa Canada, kaya lang di pa ako nagkakaroon ng chance, kundi kanina lang yung bakit ang mga Pilipino dito sa Canada hindi umaasenso. Mangilan-ngilan lang naman, hindi ko nila lahat. Kaya yung tanong ko sa kanila, bakit yung ibang Pilipino dito sa Canada hindi umaasenso, ano ba yung mga nakikita nilang dahilan. So ayun nga mga ka-Deers, dito muna tayo, umupo sa gilid ng kalsada. Yan, sa ilalim ng mga naglalakihang puno. At least presko, kasi nga naman kapag pinilit kong maglakad tayo, medyo masakit talaga pag tumama sa balat. Tapos pag nasinagan pa yung mukha natin, yung mata natin, medyo masyadong masakit. At okay lang naman kasi kasama natin yung mga pato. Pinupuntahan tayo kanina pa. Pero okay lang, nakakatuwa lang kasi siyempre nagkakaroon tayo ng close encounter sa mga ganyan. So ayun nga mga guys, napahaba na yung ating kwento. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin kanina. So bali, tinanong ko sila randomly or kano ba yung masasabi nila sa buhay Canada. So usually paikot-ikot lang or pare-parehas lang din naman yung sagot nila. Masarap na masaya, masaya na mahirap, parang gano'n. Mahirap in a sense na syempre nung unang punta nila dito talagang nag-adjust sila sa buhay dito. Mga temporary workers nung dumating, tapos syempre hindi nila alam paano sila magsi-start, ano yung mga unang dapat nilang gawin dito. Tapos yung klima, nag-adjust talaga sila ng sobra dahil karamihan sa kanila galing din ng Middle East. Alam niyo naman sa Middle East talagang extreme ang init doon, hindi kagaya dito. Tapos pangalawa, masaya syempre kahit paano nakarating at natupad na nila yung pangarap nila makapunta dito sa Canada. Noong time nila madali pa parang hindi ganito na sobrang hirap. Noon madaling makapunta daw dito sa Canada. Kaya mabilis nilang nakuha din yung pamilya nila at nagkasama-sama sila dito.
So yung pangalawang tanong ko nga sa kanila mga ka-dears yung ano yung masasabi nila, ano yung pananaw nila kung bakit may mga Pilipino dito sa Canada na medyo mabagal yung pag-usad ng asenso, or yung iba nga halos hindi na umaasenso. Ano ba yung mga nakikita nila na dahilan kung bakit nagkakaganon? So number one nga doon sa nabanggit nila is yung pagiging materialistic ng mga tao dito sa Canada. Yung tipo bang bili ka ng bili ng mga bagay na mas malaki pa yung presyo kaysa doon sa sinasahod mo. Tapos yung mga gamit na branded na nakarating ka naman dito sa Canada na hindi ka naman nagsusuot ng mga ganon, pero syempre pagdating mo dito parang nabago agad ng Canada sa isang iglap, nabago ng Canada yung pananaw mo sa mga ganong bagay. Bawa branded ka magmula taas, baba hanggang paa, basta mabili mo siya kahit medyo may kamahalan. Yung pala ang aim mo is i-flex lang sa mga kaibigan mo na ganito ako dito sa Canada. So, ganun yung mga bagay na na-experience nila dun din sa kapwa mga Pilipino na nakilala nila. Or yun, kahit man ako, ganun yung mga naoobserbahan ko minsan. Pero, siyempre, dito sa Canada, hindi lahat ng pagkakataon, hindi lahat ng bagay dito ay kailangan natin i-flex sa kapwa natin. Kumbaga, maging para sa akin, maganda pa rin yung down to earth. Kasi, siyempre, mas maganda yung may narating ka muna bago mo i-flex yung sarili mo sa kapwa mo. At least wala kang makikita, wala kang maririnig na negative or bagay. Sa panahon ngayon, gumawa ka man ng mabuti, may maririnig ka pa rin, di ba? Minsan talaga maririnig mo na lang sa mga Pilipino dito, sa ibang Pilipino dito na kapag yan na deserve ko tong ganitong bagay, gusto ko tong bilhin para sa sarili ko kasi nga nagpakahirap ako magtrabaho ng isang buwan para para regalo ko na lang to sa sarili ko. Kumbaga compliment, ganun. Kaya lang kasi syempre kada paycheck, kada sahod, ganun yung naririnig mo sa salita nila, sa bibig nila, parang hindi na tama. Parang okay lang naman rewardan mo yung sarili mo, pero parang mas maganda kung ilulugar natin yung mga ganung bagay. So pangalawang dahilan nga mga guys is yung ayaw mapahiya or masyadong pasikat. Ito yung parang ang intindi ko sa paliwanag nila na kapag ka umuwi ka sa Pilipinas ay alam mo yan, parang one day millionaire yung dating mo. Parang yung gastos mo is sky's the limit. Parang lahat ng kaibigan mo, lahat ng kamag-anak mo, ililibre mo yan. Kasi gusto nila, yung tingin nila sa'yo, maganda ang buhay mo dito sa Canada. Baga mayaman ka dito. Kaya tuloy ang pananaw ang nasa isip na lang ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas, o mga kaibigan natin dito sa Pilipinas, madali kitain ng pera dito. Kasi nga naman sa'yo nagsisimula. Kumbaga kahit wala ka na, kahit naubos na yung baon mong allowance, uubusin mo pa yung credit card mo para lang mabigay yung hilig ng mga tao na yon. Ibali na pagbalik mo dito sa Canada, magdalawa, tatlong trabaho ka para lang magbayad ka ng credit card. Basta ang gusto mo lang na nasa isip nila or itinanim mo sa isip nila na okay ang buhay mo dito, maganda ang sinasahod mo dito, maganda ang trabaho mo dito, pero hindi nila alam, nagpapakamatay ka, dalawa, tatlo trabaho mo, pinababayaan mo na yung sarili mo. Siyempre, kailangan mo magbayad ng bills Alam nyo, minsan kasi sa buhay, okay lang naman yun yung parang maging totoo tayo. Siyempre, sino bang niloloko mo? Sarili mo lang din naman. Mas maganda pa rin yung maging totoo ka sa kapwa mo. At siyempre sa sarili mo na rin. Wala namang nakakahiya na aminin natin kung ano talaga yung totoong natin dito, sitwasyon. So yung pangatlong dahilan is yung yung pagiging bossy o bida-bida sa trabaho. Actually, marami yan dito sa Canada, sa mga guys. Sa kwento nila, ng mga bago pa nga lang sila sa mga dati nilang trabaho, dati nilang kumpanya, siyempre yung mga matatagal na doon na Pilipino is yung talagang kung umasta parang daig pa nila yung sila yung may-ari ng company, o daig pa nila yung may-ari ng company. Talagang ipamumukha nila sa iyo at ipararamdam nila sa iyo na matagal na ako dito, superior ako kaysa sa iyo. Nandiyan pa yung tatanungin ka minsan, ano ba yung status mo dito? Siyempre parang doon pa lang parang mapapaisip ko, parang di-discriminate na to. Siyempre sila nga naman iba dyan, residents, iba citizen na, tapos ikaw siyempre temporary worker lang muna.
So pararamdam talaga nila sa iyo na medyo superior ako sa iyo. Tapos siyempre yung financial status mo, isa pa yan. Tapos yung pinakamasakit doon, yung pag-asta nila na parang daig pa nila yung may-ari. Actually, mga may-ari ng company dito sa Canada, mga guys, nagtatrabaho talaga yan. Kung ano yung trabaho ng mababa, laborer, hanggang sa may posisyon, tinatrabaho yan ng may-ari dito ng mga kumpanya sa Canada. Hindi mo sila makikita na nakaupo lang doon sa opisina nila. Kadalasan yan, wala. Nagtatrabaho din yan. Kung sanay humawak ng ng mouth, sanay humawak ng kung ano mang panlinis na ginagawa ng mga cleaner. Ganyan yung mga may-ari ng company dito, ganyan yung mga boss dito ng kumpanya. Pero syempre may mga Pilipino talaga na likas na talaga na may pagkabossy or bida-bida. Kaya yun, yung parang sila lang yung may alam ng lahat, ikaw wala kang alam. Dapat lahat itatanong sa akin, dapat lahat ng knowledge na malalaman mo sa akin manggagaling. So bye-bye na mga gansa. Next time na lang uli, next Friday na lang uli tayo magkikita. Bumubuka yung bibig nila mga guys, mukhang nagagalit, ayaw kinakausap, or baka hindi nila naiintindihan yung Tagalog. So yun nga, Friday na naman dito sa park. Syempre pag Friday family day dito sa Canada. So iba-ibang lahi na yan, may mga Asians, tapos syempre mga Canadians. So usually mga Asians, picnic lang yan. Bibira sa kanila yung nagkakayak. Mga nagkakayak yung mga Canadian, mga paddleboard. Si Kuya to, Pilipino to. Kaya lang, hindi tayo nakita. Abatiin ko sana kayo, okay lang. Baka Vietnamese may similarity kasi yung Vietnamese, Thailand, tsaka Philippines. So ayun nga, Friday na naman mga guys, at hindi namin alam ni Mrs. kung ano yung balak namin mamaya pag uwi. Siguro kapag ganitong kainit, pupunta muna kami ng papalamig muna kami sa mall. Usually kasi kahit wala kaming bibilin, patay oras lang. Lalo ngayon kapag ganito kainit, ilang araw na kami na dumadaan saglit sa sa superstore, Costco. Sa Costco madalas kasi doon kami tumitikim ng sample. Pag uwi namin sa bahay, medyo busog na. Marami na ng sample. Ngayon medyo 35, mainit talaga. So yayayain ko siya na mag-mall na lang muna. Total, yun nga, kahit gabihin kami ng konti, wala naman pasok bukas. So yun mga guys, 5:30 na dito. Half an hour na lang o 30 minutes na lang pauwi na rin si Mrs. at sunduin ko na siya. See you na lang ulit sa susunod nating vlog mga guys. At yun, ng mga traits ng mga Pilipino, ibang Pilipino dito sa Canada, na kung bakit hindi umaasenso or mabagal ang pag-asenso kasi sa mga ganong kadahilanan. So kung pupunta tayo ng Canada, yung mga ganong ugali, sana sama na nating iwan sa Pilipinas para syempre pagdating natin dito bagong fresh new start kumbaga. So yun nga mga guys, see you to the next vlog and happy weekend.